guys, welcome sa Arca Talks. I'm Bree. And I'm Tara. So today we have our special guest which is si Architect Sumabat. So tatanungin natin sa Architect Sumabat about his architecture journey. So, Architect, bakit po kayo nag-archi? First, more on drawings na kasi ako. Then, gusto ko yung drawings is my purpose. Yun nga, dapat fine arts. Then, pinigilan ako ng mom ko. Sabi niya, nung second ko, after fine arts is interior design. Kasi yun yung mas expose sa drawings, colors. Then, sabi ng mga friends, hindi daw kumikita or hindi daw expose sa or mahirap kumanap ang trabaho ng interior dito sa Pilipinas. So, last choice is yung architecture. So Archie, naging ered ka po. 6 years. Ano po yung nabagsak ng subject? Pinaka-major hit ko is yung design. Design 6. So, ano po, can you tell your journey into architecture po? Mahirap kasi yung school namin is hindi naman prestigious na like first year kami is nasa 70 kami student. Then ang table namin yung mga tracing na maliliit namin. Sa table namin 3 to 2% kami. So, how did you transition from student to practicing architecture? Or pagiging archi? Ano kasi ako batch 2020 kasi ako. So, yung fulfilling yung makapasa ka ng thesis is hindi ko na is parang naging granted na sa amin na pasa yung requirements, then automatic graduate. So, yun, parang nawala yung challenge sa akin ng time na yun. Tapos, hindi rin ako ganun ka-academic, smart, or hindi rin naman ako tama. Pero, ang motivation ko lang is gagaling ako na lang sa work. Pero yun nga, so super iba yung environment ng work tsaka ng schooling. Kasi first work ko is twice ang age sa akin ng mga tao. Yung, ang ano ko doon is project in charge. Kailangan kong utos-utos, dapat alam ko yung ginagawa ko. So, everyday, dapat lagi akong may bagong knowledge na hindi ako pwedeng sumagot na hindi ko kasi. Pero pwede din mo siguro educated. For you, Archie, what do you think ang parang mas magka-qualify? Do you think it's all about skills or yung quality po? Everything. Everything. Dapat master of all ka rin. Pero maganda rin na may skills ka na alam mo yung ginagawa mo. Kasi ngayon ako, nung first ko, expose ako ng office, then site, then fittings, ganyan. Usap-usap ng plans. Ngayon naman, dito, foreign plans lang ako. Foreign fittings, ganyan. So parang hindi ako masyado nakakatag kung lumipat ako. Dumating po ba kayo sa point na parang naiisip nyo na parang hindi nyo na kaya i-continue yung Archie? And paano po kayo nakaalis in that situation po, in that point? Oo, kasi pag dito during college days, pag dito may COVID po at sabi niya father ko. Tapos, ang nangyari, hindi na siya same din sa brother ko, hindi sila nakakapag-padala. So, habang nag-aano ko nun, nag-design, napunta ako sa mga functions. Nag-aano ako ng tatanong-tanong ako sa akin ako. So, pag may nakita ako, kunwari mga engineering, ganyan, hindi lang ng 3 weeks. Nag-aalo ako para hanggang sa naging paulit ko. Tapos, pag uwi ako ng bahay, may problema pa. Ako na good set na hindi parang ang pangit na kahit sa ginawa ko yung best ng final ako tapos gano'n problems talaga yun lang kailangan mo ma-manage
emotions. What do you think are the most important skills po or qualities when taking architecture? Kailangan nyo rin yung skills sa pag-design nyo ng aesthetically designs. Kailangan nyo at ito tayo mas maganda na maaral nyo kung ano yung placing sa mata ng tao. Can you share a meaningful project po na gawa? Like, yung tumatak po talaga sa inyo? Siguro yung backlog. So, tapos ako for 6 to 9 months. 6 months yung project, tapos lahat ako ng 3 months kasi tapos ng project kailangan mag-assist ko. Doon ako parang talagang para-challenge kasi ito yung mga tao, wala pa ako sa lugar. Wala pa ako sa lugar ko. What kind of project po ba yung ginagawa niyo sa Akla? Save more yun. SM Cherry Calibo. Parang one of the first SM Cherry branch ng SM Malls. If you weren't an architect po ngayon, what would you be doing now? Mga artists. Mga artist po. Drawings. Tsaka doon ako yung mahilig ako nagagawa ng stories. Kung mga artists, mga animations. So, thank you po, Architect. We'll be right back again for our second segment. So, hi everyone, we are back with Architect. So, Architect, to get to know you more, we would like to ask personal questions. Ano po yung school na pinag-graduate niyo? Iris Manila, Rio Amang Rodriguez. Mahaba. Sa Iris, okay. So, ilang years po kayo sa architecture school? 6 years para mga right years dapat. Parang kami din po. Parang kami na malapit na. Parang same po. During your time po in college, would you say na you enjoyed Was it fulfilling? Enjoying siya kasi dahil lang sa friends. Guys and friends. Friends make it lighter po. How did you handle all of the pressure given na sabi niyo nga po on the previous segment na you're a person who was focused more on drawing things that are alive, ganun po. Parang being put in a place na architecture is all about buildings, mga static things. Paano niyo po na-handle na yung shift na yon? Talaga lang ako mag-drawing ulit. Parang trinay ko siya, may part ako na design ko na naglagay ako ng mga waves. Kasi yun nga sa movements. So, try ako rin maglagay na sa design ko ng waves, ganyan. Parang nag-experiment ako. Hanggang sa hindi ko siya wala siya kaya. So, Ako sa pinakamadali na basic lang. of how long na po kayo into practice? 5 years na ako na-experience. So in that 5 years po, if we were to ask you if meron na po ba kayong philosophy na in that 5 years, what would it be? During your third year po, or like even on second year, usually, so ang questions po ng mga students like us, how would you balance the creativity and the technical side of architecture as a student and comparing it now po sa practicing na kayo? Sa practice na kayo, talagang consider mo muna yung draws. Tsaka ka maggawa ng design mo. Flexible naman yung planning. Kung talagang naaral mo naman. Ang hit kasi dyan, magaling ka nga mag-design, pero mali naman sa mata ng Lord. So, ano po, architect? Now, this is from the point of view of students like us na
Meron po kasi kaming philosophy na narinig from one of our professors saying na architecture should stand out and not stick out. And in a case po na sabihin natin, in a commercial area where all of the buildings are square, paano nyo po sasabihin na paano nyo po gagawin yung creativity nyo na hindi maging ganun, hindi maging square? How will you not conform to it? Kasi of course our professors are wanting for something else, right? Parang gusto ng prof is maging special. Maging special siya, pero to the point na it's not sticking out, but it's standing out po. Siguro kung may mga kasi tayo sa petition, o sa mga petitions mo, mga tintukan yung nagkakita. Kung hindi pwede ba bago yung stereo, ipatuloy mo yung interior, doon ka mag-stand up. If meron po kayong sasabihin sa second year self nyo, if papanoorin to ng second Kay year third self year. nyo, Kay kay third third year, year. kay third year po, what would you say to him, to the younger you? Tama na, Dota. Oo. Tama na, huwag kang magkating. Hindi, joke lang. Siguro, continue mo lang. Yun kasi yung style na dapat mag-stop ako. Kaya mo yan. Nakaka-stress, pero dito ka na. So, start na po tayo sa rapid fire questions. natin. SketchUp or Revit? SketchUp ako ngayon, pero sabi daw nila maganda yung Revit. Kasi maglalagay ka lang ng traffic. Kompleto. So, SketchUp. Sponsored. Baka Minimalist or massive? minimalist. Minimalist. Okay. Functionality or creativity? Function or follow functions. Quality or quantity? So, ay, ito po na archetype. Ano po siya? Hindi po rapid fire question. Pero, would you say na going into practice, should you value the money more? Or parang mag-start ka po muna into, like, ito kasi like realistic questions. Na parang going to architecture, people would say na, uy, mayaman yun, si architect, ganun. Pero in reality, yeah, misconception po. But in reality, is it parang kailangan, ay, tama ba na going into practice na mag-expect ka na agad na, oh, kita ka ng malaki. Marami kasing companies na parang may mga kabatch. Naswertahan ako sa British job ko. About me mo. Kahit wala akong experience before. Ang experience mo, construction side. Well, isa iba kong mga classmate ko ng 12,000 per month. Ilabanan niya yun. Siya nakakasustain. Lalo na po sa economy na Pandemic is Yeah. Yeah. pandemic is 10,000 per month. tigil ko na ito. Eventually, ma-control din naman yan. Essential ka sa work, sa company. So, before we close our program and the interview, we'd like to know how important is it for you to find your identity in your career? Yun nga, siguro yung katulad na sinabi ko kanina, nag-stick ako sa contemporary and yung design. Yun yung para hindi ako mahirapan kung ano yung gagawin ko, ano yung pag hinahanap mo na kasi doon kung ano pinaka-style mo sa design, hindi ka na mahihirapan na parang imimix mo na lang siya at mag-adit ka na lang, mag-experiment ka na lang kung mo ba. Mag-stick ka sa ano na yun. Kung hindi ka pa ready to challenge yourself. Kung gusto mo kung gusto mo na mag-grow, mag-add ka ng ibang design. Mag-add ka ng classic. So you would say na finding your niche talaga is the most important thing in this whole journey. Alright, so I think that's it.
So thank you so much, Architect. Once again, we are from the National University MOA, and we have here Architect William Sumabat. So thank you so much po. It You are was there. a very insightful and meaningful conversation with you. And sana po next year ulit. Pero pa pa. Okay guys, thank you po. Thank you. Thank you po. Thank you. Yes po.